Grabe to. Nasa 1 trillion pesos sa budget ng DPWH pangsul di umano sa mga kongresista. Bistado na naman sila kay Senador Marcoleta. Ang yaman talaga ng Pilipinas no? Pero ang busog, yung mga buhaya. Ito, panoorin po natin ang panibagong isiniwalat po ni Senator Marcoleta. Ito, panoorin natin. Yun pong allocable, inadmit po ni former Secretary Bonoan. Nandun po silang dalawa ni Yusek Cabral nung tinanong po namin yung allocable. Tinanong po namin ano-ano po ba yung mga factors na nakapagdadagdag doon sa mga initial ceilings that have been established nung NEP. So sinabi po nila yung allocable funding, yan daw po ay talagang inahanda nila, particularly in the House of Representatives kasi sila yung mayroong power of the purse, para hindi na molestyahin, well, pardon for the using the word, para hindi na istorbohin yung mga nakalatag sa NEP. Talagang provision po yun na talagang pambibigay doon sa mga members ng House. Ang naging conclusion doon, Mr. Chair, kasi nga sabi ni Secretary Bonoan, para hindi na galawin. Pangsuhol talaga. So, nung pong tinanong ko magkano yun, 450 billion pesos. Pagkatapos yun pong leadership, alam nyo naman po yung leadership sa House, merong speaker, may deputy speaker, merong majority leader, at napakaraming assistant and deputy majority leaders. Isama mo po yung mga chairman at saka vice chairman ng Appropriations Committee. Yun po yung 450 billion. Recorded po ito. At pagkatapos yung leadership, 100 billion yan. Nakarecord po yan. Ang program, 150 billion. At pagkatapos yung difference na po, pagkatapos na ng NEP at saka yung GAA, another 400 billion pesos. Yun po yung 1 trillion na taba na hindi naman kailangan po ng ating DPWH kung tutuusin natin. Yung expert sa allocable at non-allocable si Director Bote, hindi, kayo po, no? Si Planning, kasi wala nun si Sen. Marcoleta at Sen. Erwin para may definition of terms at yung bago ng pangalan ng allocable at non-allocable. Kasi nakaka-confuse, di ba? Di ba naging congressman tayo, Sen. Erwin, naging congressman si Senator Marcoleta. Wala talaga akong alam na allocable at non-allocable. Jokingly, sinabi nung huling hearing natin ni Secretary Dizon nung lumapit dito sa amin ni Chair Sherwin, Sen. Sherwin, yung allocable daw yung maaring i-allok. Pero joke daw yun. Yun ang sabi ko. Ano ba yung allocable? So talagang hanggang ngayon po, marami na akong kausap. Sa tagal-tagal natin dito, pati Senate El Berremo, wala silang maalala. I'm sure our colleagues would want to understand para po may definition of terms. Tapos, yung inyong bagong termino, dahil ayaw nyong gamitin po yung allocable at non-allocable. So, hindi i-allok, mabuti. Bawal i-allok. Ano na po ang tawag? Siguro, district projects and non-district, kung ano po. Sige, si Director Bote and Yusek, sino po yung eksperto? Thank you. I don't interject, Madam Chair. Thank you Hi, po. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator. In relation to the question of Senator Aligarda, hindi po joke yun. Yung allocable, if you will note, during one of those hearings in the Blue Ribbon Committee, yun pong allocable, inadmit po ni former Secretary Bonoan. Nandun po silang dalawa ni Yusek Cabral nung tinanong po namin yung allocable. Tinanong po namin ano-ano po ba yung mga factors na nakapagdadagdag doon sa mga initial ceilings that have been established nung NEP. So sinabi po nila yung allocable funding, yan daw po ay talagang inahanda nila, particularly in the House of Representatives kasi sila yung mayroong power of the purse, para hindi na molestyahin, well, pardon for the using the word, para hindi na istorbohin yung mga nakalatag sa NEP. Talagang provision po yun na talagang pambibigay dun sa mga members ng House. Inadmit niya po yun. Mahigit pong 300 po talaga ang members ng House of Representatives. Nag-a-average po ng 1 billion ang regular district representative. Average lang po yun, mayroong mas mataas. Ang party list po ay 150 million, masaya na po sila, except yung mga party list na contractors. At pagkatapos po ng allocable, Mr. Chair, meron pang leadership funding. At dadagdag pa po yung program at saka nga po yung difference na manggagaling po ngayon sa bicameral conference.
nung kinumpute ko po yun, and this is recorded in one of the Blue Ribbon Committee hearings, 1 trillion po talagang naidadagdag sa DPWH pa lang. And 1 trillion pesos, ito po yung sinasabi naming taba, kung yun po ay ibabangga natin sa 6.325 trillion na budget ng 2025, 1 trillion is almost 15%. So, hindi po siya joke. Inamin po yun, nung recorded po ito. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I? Go ahead, Senator. So, Senator Marcoleta, do you mean itong allocable na ito, itong leadership pa na ito, suhol o lagay sa mga mambabatas? Can you please specify? Ganun ang naging conclusion doon, Mr. Chair. Kasi nga, sabi ni Secretary Bonoan, para hindi na galawin. Pangsuhol talaga. So, nung po tinanong ko magkano yun, 450 billion pesos. Pagkatapos yun pong leadership, alam nyo naman po yung leadership sa House, merong speaker, may deputy speaker, merong majority leader, at napakaraming assistant and deputy majority leaders. Isama mo po yung mga chairman at saka vice chairman ng Appropriations Committee. Yun po yung 450 billion. Recorded po ito. At pagkatapos yung leadership, 100 billion yan. Nakarecord po yan. Ang program, 150 billion. At pagkatapos yung difference na po, pagkatapos na ng NEP at saka yung GAA, another 400 billion pesos. Yun po yung 1 trillion na taba na hindi naman kailangan po ng ating DPWH kung tutuusin natin. Salamat po, Mr. Chair. Thank you so much for explaining to me, Senator Marcoleta and Sen. Tulfo. Mr. Chair, kahapon po nag-uusap tayo. Sunday we were both working and we both acknowledged that we received the June or July list of allocable but not the September. So I am told by our staffs, wala pa rin. May we request the September as revised. Maski po, hindi na yung words allocable. Anyo mo, hindi naman kasalanan na may ceiling. Tama po yung sinabi nyo. Hindi naman forever kailangan humihingi ang congressman or ang mga mayor. Tapos, yung hindi district projects, makinig kasi kayo pag tinatanong ko po. Yes, yung hindi po district projects, yun ang tinatawag na non-allocable. Di ibahin natin ang pangalan, non-district, ganun lang. Wala naman masama dun eh. Alam nyo, first, allow me to commend the President and commend Secretary Dizon for heeding the clamor of both houses of Congress. I do not claim authorship of that idea in bringing down the DUPA. Thank you for that. It was declared by the President on the day that he left for the ASEAN meeting. We truly appreciate your listening to the people and bringing it down. But there are much more reforms to be done. I believe that all of us want really reforms and changes that will be felt by our people for bigger fiscal space to give other departments or other programs under DPWH that will really redound to the benefit of our people. Kaya una, I commend you. Salamat po sa pagbaba ng DUPA na makakasave, sabi nyo, ng 50. Pero sa computation ko, and I'll get back to that later, it should be bigger than 50B. And siguro dapat sagutin nyo yung hiningi ng chair last time, yung natuklasan niyang 271B. At pangatlo, yung sinabi po ng LBRMO staff and the chair staff na wala pa rin po yung September. We don't need the June-July of the previous leadership's allocable and non-allocable. What we need is the 625 billion revised NEP and then give us ano yung ceiling ng district, ano yung hindi alam ng district. And why do I say this, Mr. Chair? Mahalaga po kasi di ba nangyayari ngayon, may mga congressman na tatamaan, may mga ibang sa lokal o district engineer na tatamaan, hindi nila alam. Senator Sherwin himself, we were talking yesterday and we were both asking each other, nasa yung malistahan, pareho kaming we were in the dark, wala pa. And then you told me that indeed, in your district, your brother's a mayor, sa inyong Kong, and there are projects you don't know. Then we feared you could be blamed for it, and is that, we were asking each other, yan ba yung allocable? We don't know. So, just to protect everybody who will eventually sign the GAA of 2026, what if kaming lahat dito, tapos pipirma kami, tapos sasabihin natin, pinirmahan nyo, tinanong naman nyo, tanggap nyo yun na may non-allocable, hindi nga eh. Maski po, iba na ang tawag natin, gusto lang po namin
Grabe, paldo na naman ang mga buhaya. Akalain mo ang pinag-usapan dito ay nasa 1 trillion peso tetotet. Ang yaman talaga ng Pilipinas, di ba? Baka sisi nyo na naman to kay Duterte ha. Buti na lang, may isang senador Marcoleta. Nalaman natin kung ano yung katotohanan. Ano bang dapat natin gawin para mahinto yan? Yung Pangulo, may ginagawa na bang action dyan? Sa bagay, meron naman, nagalit-galitan, nag-iyak-iyakan itong nakaraan, at may mga inuutos na siya na ito dapat gawin, dapat may managot. Anong nangyari ngayon? Akalain mo ang pinag-uusapan na po ngayon ay umabot na ng trilyon. Ay, unahin muna natin yung 125 million na confidential fund ni VP Sara. O sana yung mga maiingay na nagyayaw-yaw nakaraan na galit daw sila sa korupsyon. At ang ingay po nila dyan na gustong ipa-impeach si VP Sara dahil sa 125 million at kung ano pang pakpak ganun. O ngayon, tahimik kayo. Baka naman, nabusog din kayo dyan. O ayon dito kay Andrea, grabe 1 trillion in 2025 alone. Okay, siguro nakakagali talaga yan. Sabi ni Edgar Jimenez, wow, dami na naman manakaw ng mga buhaya. Diba? Eh, ito naman, itong mga bagong lumabas at mayroon pang lalabas yan. Marami pang mabubuking dyan. Ito, dahil kay Senator Marcoleta na naman, nabuking na naman sila dyan. Kaya tuwing si Senator Marcoleta ang nasa Senate hearing, ang daming nakabangan nyo, mas maraming naibunyag itong si Senator Marcoleta ng mga buhaya. Kaya may mga ibang kinakabahan na. Kaya kailangan nilang siraan itong si Senator Marcoleta, kailangan nilang ichismis na ganito, ganon, kung ano-ano yung mga pwedeng ibato nila kay Senator Marcoleta. Pero tingin ko kay Marcoleta, matibay yan. Hindi patitinag yan. Hindi mababayaran. Kaya malamang, hindi pa tapos yan. Hindi pa tapos ang laban ni Senator Marcoleta laban sa mga buhaya. Hanggang dito na lang. Thank you.